Na. So, sorry po na late. Tulad po, late na nakatulog po. Ano po? Aking masasabi, yun nga po, naano sa akin yung, alam mo lahat ng laman ng Bible, pero hindi mo isinasabuhay. Ano po? O kaya, alam mo ang laman ng Bible, akala mo lahat alam mo na. Ano po? Ganun po madalas yung mentalidad ng, hindi naman lahat. Ano po? Pero usually po, ganun po ang thinking ng iba. Pagka yung laging nasa church, tapos ang kasama ay medyo sumablay, yun na, madami ng salita. Tayo na po, marami na po tayo nabibitawan salita. Yun nga po, tama po yung sinabi ni Sister Brooks at saka ni Sister Susan. Huwag tayong bumato sa ating kapwa. Laging tayo yon tayo. Yun lang po lagi natin iisipin. Na ang mga salita ng Diyos ay hindi para sa kapwa natin. Huwag nating ididiin na, si ganito yun, si ganyan yan. Kasi tayo hindi perfecto. Lahat ng oras, bawat salita o bawat bibitawang salita ay tayo nagkakasala. Bawat nakikita tayo nagkakasala. No? Sa aking experience dito sa ating life, sa bago pa lang ako, madami po akong na-realize. Madaming mali akong nagawa noon. Ano po? Kasi nga, ay kulang sa, although nagbabasa, yun nga, basa lang ng basa pero hindi naiintindihan. Pero ngayon, napakalaking kaibahan. Kasi, ito, parang yun nga, pag nagbabasa ka, nagre-rema, nagre-response ka na sa kung ano yung nais ni Lord na ipagawa sa iyo. Kahit mahirap, pero pilit mong gagawin para sa Kanya. Ano po? Yun lamang po, purihin ng Diyos. Diyos. Maraming salamat, Sister Mirna. At sino pa po? Idadagdag. Ako po, How about, Pastora. okay, Brother Robert? Yung pong aagrehan ko yung kay Sister Susan. Actually, nandun na rin po sa word yun after secondary verse yun sa 23. Sabi po doon, anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Yung yung sa mga karanasan natin, gaya ko po na yung nagkamali tayo, pag hindi natin in-accept, yun na po yun eh, tayo dito, sakto to sa atin eh. Pag yung nagkamali ka, hindi mo in-accept, eto na yun eh, ito na yun. Ang masakit nito, etong verse na to, nagagamit to minsan, nasaktan ako one time, nagamit ito sa pulpito, yung isang kapatid, tum- tayo niya, no? I-share ko lamang po, i-share ko lamang. Tayo niya, pero pinatamaan niya yung isang kapatid. Kasi nasa loob kami ng church. Sa Saudi kasi, pag minsan, pag ikaw yung may-ari ng flat, minsan, grupo kayo sa isang flat. Nandun yung church, underground church sa Saudi. So ngayon, etong isang kapatid, tumayo. Pagtayo niya, pinapatamaan niya yung isa. At etong verse na to yung ginagamit. Eto sakto, etong verse na to. Judging others. So masakit yun. Kasi bumabalik yung panahon ng mga pariseyo. Sabi ng pariseyo, buti ako, maayos ako. Ito, masamang babae ito. Masama ito. So, talagang I do agree with Sister Susan at yung kay Sister Beck na talagang minsan we have to accept na pag nagkamali tayo, alam natin pupunta ka simbahan, parang ospital yan eh. Ang simbahan kasi hindi naman lugar na matutuwid yan eh. Di po ba? Amen po ba? Sabi pa nga po, judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. So, we are all guilty. I should say we are all guilty. I am guilty. Kung ano yung sabi ko nga, Lord, kailan mo, minsan sabi ko, Lord, kailan mo ako patatawarin sa nagawa ko. Kaya nangyayari sa akin to. So, sa sarili mo, mag-ano ka na, mag-concede ka na. Sabi mo, Lord, I concede myself. Nagkamali ako.
let me start. According to your will, not my will. Parang yun po. So, ang ganda po ng mensahe, no? To God be the glory. Amen. Purihin ng Diyos. Okay po. At tawagin naman natin, Sister Nida. May naalala ko na narinig ko. Sabi niya believer ka ba? Siyempre, yes. Di ba ba? Pero, are you a follower? Kasi nga daw, kahit si Satanas naniniwala siya sa mga salita ng Panginoong Jesus. Kaya lang, hindi siya naging obedient. Kasi hindi siya follower ni Jesus. So, tayo ng mga Kristiyano dapat daw ay tayo believer nga ni Jesus, dapat obedient din tayo. Dapat follower din tayo. Salamat. Okay po. So, yun ang kailangan. Obedience. Dapat tayo masunurin. At pag sinabi nating masunurin, ay ginagawa, syempre. Ano po? So tayo nga kasi laging may justification. Hahanap pa tayo ng mga verse na mag-justify yung sarili natin. Okay po. At sino pa po ang gustong magdagdag? Tawagin naman natin. Okay kaya si Pastora? Pastora Sana? Ay, hello po. Good morning po. Morning. Sa akin naman po, may dadagdag ko siguro po yung sa obedience. Minsan nga po sabi ko sa mga ano ko, nasasabi ko sa kanila, pag sila yung mga ang hirap pagsabihan, hirap sumunod. Di ba, paano nyo susundin ng Panginoon kung kami nga nakikita nyo magulang, hindi nyo masunod? So, siguro sabi ko nga sa sarili ko, siguro yung obedience, siguro umpisa yan sa pagiging pagsunod natin dito sa ating mga magulang, pagsunod natin nung bata pa tayo. Kasi sometimes napakahirap pag masunurin kapag yung tumatak na sa isip mo, naging kaugalian mo na hindi mo pinapansin yung mga yung pagsasabi sa iyo ng advices sa iyo. Hindi ka naging ganong ka listening nung bata ka pa. Kaya pagdating sa word of God, napakahirap mong tanggapin. Kasi oo nga naman, hindi mo nga naman nakikita ang Panginoon na nagsasabi sa direkta sa iyo. So sometimes yung pagiging Kristiyano yung sa attitude din kung paano ka naging gaano ka masunurin nung ikaw nung panahon kay bata pa. Kaya siguro ito nag-uumpisa sa pagiging umpisahan sa pagiging kaya inumpisahan as a child no childhood na habang bata pa itinuturuan na natin yung mga bata pa na talagang yung salita ng Diyos is a word, is from the Lord. Yun dapat ay maitatak sa atin habang bata pa. Kasi kapag yung nasa matured na tayo o na tayo naligtas, yung karamihan kasi ang tagal pa bago talaga ma-accept na isa the Lord who talking to you, Panginoon nakikipag-usap sa iyo, hindi ito basta lang word na nakasulat dito sa Biblia na kailangan mo sundin. Ito ay talaga ang Panginoon. So isa personal natin talaga sa pagsunod sa salita ng Diyos na kailangan talaga personally maunawaan muna natin na si Lord ang nagsasalita sa atin habang binabasa natin talaga tong Bible. Yun ang unang-unang dapat natin talagang maunawaan na every time na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ito basta lang naisulat, kundi isa form of God na way ng Panginoon para tayo makausap at i-correct sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya nga maraming sinasabi ang Lord na, kaya nga sabi nga ng Panginoon, be alert, watch and pray, kasi maraming distraction, maraming ginagawa ang Panginoon para ilihis ang tao upang maniwala sa Biblia, upang maniwala sa salita ng Diyos. Napakarami na ngayong mga distraction na ginagawa ang salita ng ang evil para yung mga mga Gen Z